Isang magiting na Sabado, mga kamarino, at syempre isang magiting na umaga. Saludo talaga kay Admiral, di ba? Ngayong umagang ito, Admiral, good morning. Good morning. Isang magiting na araw din sa iyo, partner. At alam niyo, 5 araw na lang ay gugunitain natin ang 127th Independence Day. Oh, 'di ba? Kaya saludo kami ng saludo, 'di ba? Admiral, bakit nga bang mahalaga na alalahanin natin ang Independence Day? Ayan ang dahil lang ang Independence Day ay pagpapaalaala sa mga sakripisyo na ginawa ng ating mga kapwa Pilipinong lumaban para sa ating kalayaan. Yan. So kagitingan din pala ito, 'di ba? Magigiting ang ating mga Pilipino, mula noon hanggang ngayon. Mula sa panahon ni Lapu-Lapu. Oh, yeah, oh. Diba? Hanggang ngayon, lahat ng ating ginagawa, mas maganda, isa puso natin ang pagmamahal sa ating bayan. Pag pumunta ka sa ibang bansa, ikaw dati, Admiral, di ba, Navy ka? Pag pupunta ka, pag may bandilang Pilipinas, parang ang proud-proud mo, di ba? Kahit klase. Tataas yung bandera mo kaya talagang mayabang ka kasi flag ko yun. Pero may ano ba yan? May Admiral, may sentimental value ba yan sa inyo? Like kunwari, iba-iba kayo ng bansa magkakasama. Tapos pinatutugtog yung mga national anthem, tinataas yung bandila. Yes. Meron bang ibang nararamdaman ng isang... Mararamdaman mo talaga yun na yung pride. Yung yabang mo sa iyong bansa. Maisip mo rin yung mga ginawa mo kung ikaw ay may ginagawa para sa iyong bansa. Lahat yun. Lahat ng hirap na ginawa mo, nandun yun. Kaya talagang pwede mong ipagyabang at mararamdaman mo talaga pagtugtog ng national anthem kasi linggo-linggo natin ginagawa yun. Correct. At di lang yan, ha? Pag nanamnamin mo ang talagang lyrics ng national anthem, ang pinakadulo noon ay ito. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? O, eto na. So, anong baon mo ngayon, Admiral? Ito na, Mari. Ang ating baon ngayon ay, siyempre, Independence Day. Yes. Dapat agatin, di ba? Yan ay galing mula. Walang iba kundi kay God Andres Bonifacio. Atapang atao. Correct, correct. Ito ang quote niya. Ibigin mo ang iyong bayan ng sunod kay Bathala sa iyong kapurihan at higit sa lahat sa iyong sarili. Yan. Unquote. Yan. So, ibig sabihin, it's God, bayan, and self. Yan. That's very true, ha? Nakakatuwa yan talaga. Pero isa lang ang alam kong atapang atao. Pero pag akita asawa at takbo, bilis. At takbo, atulin. Alam niya, di ba? But anyway, dahil Independence Day, marami tayong historic na feature ngayong araw na ito, kaya abangan nyo yan, ha? Siyempre, para sa ating mga kamarino. At hindi lang yan, marami pa tayong mga mapapanood ngayon, kaya dyan lamang po kayo, ha? At samahan natin ang bawat paglayag dito sa Yan ng Marino. Lahat ng mga sakripisyo ng ating mga Filipino seafarers. Kaya, abangan lamang ito sa the first and the longest running television program para lang po sa ating mga marino. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mag-127 taon na ang nakalipas nang ideklara ang kalayaan ng ating bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol. Upang gunitain ang mahalagang pagdiriwang na ito, ating tingnan ang kasaysayan at balikan ang mga panahon nang ideklara ang kalayaan ng ating inang bayan. Mahaba ang paglalakbay ng ating bansa upang makamit nito ang sariling soberenya. June 12, 1898, mula sa bintana ng kanyang ancestral home sa Cavite, inanunsyo ni Emilio Aguinaldo ang pagkalaya ng ating bayan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Dito ay naitatag ni Aguinaldo ang unang pamahalaan sa bansa, ang First Philippine Republic o Malolos Republic.
Gayunpaman sa paglagda ng Treaty of Paris, inilipat ng Espanya ang soberenya ng bansa sa mga kamay ng Amerikano sa halagang $20 million. Mula 1899 hanggang 1946, kontrolado ng mga Amerikano ang iba't ibang kalakaran sa ating bansa, gaya na lamang ng economics, military at education. Tutol ang karamihan ng Pilipinong sambayanan sa colonial rule ng mga Amerikano kung kaya't umusbong ang Filipino resistance laban sa Amerika. Sa kalagitnaan ng American rule sa bansa, sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Sa mga panahon na ito, nanatiling matatag ang mga Pilipinong labanan ang mahigpit na kapit ng mga Hapon sa ating bansa sa pamamagitan ng guerrilla resistance. Kinalaunan, pagkatapos ng World War II noong July 4, 1946, ay formal nang nakamit ng Pilipinas ang sarili nitong soberenya mula sa mga Amerikano sa pamamagitan ng issuance ni former U.S. President Harry S. Truman ng Proclamation 2695 at paglagda ng Treaty of Manila of 1946. Kung iisipin, bakit hindi July 4 ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? Ito ay dulot na nabuong anti-American sentiment sa bansa noong 1960s. Kaya sa pamamagitan ng Presidential Proclamation ni former President Diosdado Macapagal noong 1962, formal na itinuring na June 12 ang kalayaan ng ating bansa. Hindi man nagtagal ang unang Republika ng Pilipinas, ang unang deklarasyon ng ating kalayaan ay nag-iwan ng tatak sa mga Pilipino bilang isang simbolo ng paglaban sa mga mananakop at ang pag-usbong ng sariling pagkakakilanlan ng Pilipinas. At sa paglalakbay ng Pilipinas upang makamit ang sariling soberanya, malaki ang tungkulin na nagampanan ng mga marino. Kung babalikan ang simula ng laban para sa sariling soberanya ng Pilipinas, isa sa mga tatatak si Lapu-Lapu, ang magiting na chieftain ng Mactan at itinuturing na first Filipino defender of sovereignty. Bagamat hindi mandaragat, ang katapangang ipinamalas ni Lapu-Lapu sa Battle of Mactan laban kay Magellan ay isang simbolo ng maritime sovereignty para sa mga marinong Pilipino. Simula noon sa mga susunod na pagtutunggali ng ating mga ninuno para sa kalayaan ng ating bansa, ang mga Pilipinong marino ay nagsilbing bayani sa pamamagitan ng transportasyon at information network or intelligence. At hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang malaking gampanin ng mga Pilipinong mandaragat sa paggigiit ng ating soberanya laban sa mga nagtatangkang matibag ang ating nakamit na kalayaan. Kaya sa bawat yapak ng kaunlaran para sa ating bayan, ang pagbabalik tanaw sa naging kasaysayan ng ating bansa ay mahalaga upang mapaglinang natin ang ating sariling kasarinlan sa mga susunod pang panahon. Sa pagbabalik ng aming programa, serbisyong Provident Fund, hatid ng Amusup naman ang ating tatalakayin. Kaya dyan lang kayo, huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik ang Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Celebrate Pinoy Pride this June. Kasama ang SM Supermalls dahil mas pinasaya sa SM. Snap a picture sa harap ng mga curated uniquely Filipino art murals o di kaya'y mag-food trip kasama ang buong pamilya by indulging in your Filipino food cravings sa mga SM Supermall near you. Iwagayway ang bandera ng kalayaan at gunitain ang ating sariling kasarinlan kasama ang SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers.
FB at MAAP. Ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa mundo ng pagmamarino, madalas naririnig ang mga katagang, seafaring is not forever, sapagkat sa bawat pagpapalaot upang matamasa ang magandang buhay para sa sarili at pamilya ay ang pagharap din ng mga kawalang katiyakan ng karagatan. Kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga ng mga marino sa kanilang kinikita. Nakita ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMUSUP ang suliranin na ito, kung kaya't naisip nila ang pagbubuo ng magandang benefit scheme para sa kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng Provident Fund. Ganun na lang ang malasakit ni Captain Gregorio Oca sa mga miyembrong marinero ng AMUSUP Provident Fund, kung kaya't naisip ng union under his leadership na mag-establish ng AMUSUP Provident Fund dahil ang fund na ito ay isang benefit scheme o programa wherein ang mga participating companies contribute the fund to the members' account. In 1986, nagsimula itong fund na to in a single account. Yun ay Total True Cost Concept or TCC kung tawagin. Ilang taon na ang nakalilipas mula nung pumanaw si yumaong Captain Gregorio S. Oca. Subalit mula noon hanggang ngayon, buhay pa rin ang diwa ng AMUSUP Provident Fund sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Conrado Oca sa Union. So over the years, with the help and effort of Dr. Conrado Oca, nung siya ay pumanaw na yung kanyang ama na si Captain Oca, tinuloy po nila ito. At sa malaking tulong na rin po ng aming administrator ng Provident Fund, si Attorney Maximo Abad, ito po ay padagdag ng padagdag. Hanggang sa ngayon, nasa 20 funds na po ang aming minamanage. Sa kasalukuyan, 20 funds na minamanage ng AMUSUP Provident Fund. 78,000 members ang kanilang napagseserbisyuhan. Kinakatawan ng bawat fund ang bawat flag, habang ang bawat flag naman ay kumakatawan sa mga asosasyong kinabibilangan ng vessel na sinasakyan ng marino. Yung participating companies yun po yung mga principals natin, yung mga ship owners, sila po ang nagko-contribute doon sa fund sa account ng seafarers. So, meaning, it's a non-contributory, hindi po ito binabawas sa salaries ng mga miyembro. Dahil na-envision before ni Captain Oca na pag nag-retire, hindi na sila makakasakay ng barko, ano naman ang kanilang magiging benefit. Tapos, per fund kasi, different wage scale kung tawagin. Merong fund na automatic 10% of your basic pay ang contribution for each member ng ship owner. Meron din namang fund na absolute amount. Kung ikaw ay miyembro ng AMUSUP, ikaw ay may karapatan na rin sa iyong Provident Fund. Basta ang ship owner ng barkong iyong sinasakyan ay may fund agreement kasama ang AMUSUP. Kasi as soon as you embark, automatic member ka na ng Provident Fund. Pagbaba mo naman, iaabot sa'yo ng manning agency mo yung tinatawag na Provident Fund booklet. Naka-detail kasi doon yung rules and regulations plus yung mga monthly contributions, doon po nakasulat yun. Yun ang binavalidate ng aming office. Ang pondo para sa Provident Fund ay nai-invest sa iba't ibang mga larangang makakatulong sa kanilang mga miyembro. Yung mga bangko naman namin, be it local or foreign banks,
ini-invest naman nila yon. Kasi itong mga contributions na ito, later on, kapag kaka-qualified na sila to claim, meron tong katapat na yield or interest or income, 100%. So, syempre, para magkaroon ng ganon, kailangan mo rin i-invest yung funds. Ang isang miyembro ay qualified to claim his contribution kung siya ay 50 years old, or member of the fund for 10 years, or inactive from the fund for 2 years counted from the date of last disembarkation, or permanently unfit for sea duties or death. Members will need the following requirements to claim his contributions. Number 1, valid passport. Number 2, valid government-issued ID. Third, AMUSUP ID. Fourth, updated endorsement letter from participating money agencies. Fifth, updated Provident Fund passbook from participating money agencies. Sixth, signed data privacy consent form. Seventh, proof of ownership for bank account, that is passbook or deposit slip. 8, 3 specimen signatures. And 9, selfie while holding valid government-issued ID. Ang maganda dito sa Provident Fund, in 2021, nilaunch yung tinatawag naming e-form. So, digitized na ngayon ang pag-apply ng claim. Pupunta ka lang sa Facebook page, sa website ng AMSUP Provident Fund. I-click mo lang yung link doon, or you can also access doon sa QR code. So, itong si member, hawak na lang yung cellphone niya, ano niya lang doon sa may QR code, pwede na siyang makapag-apply. Yung amount na pwede nating maklaim, nandun po yun sa may passbook na nanggagaling sa money agencies na binavalidate naman ng Provident Fund. Kasi nanggagaling sa money agencies nila yun. Si money agency, ang role niyan, sila yung naglalagay, parang nilalodge nila doon yung mga contributions na credit sa kanila, no? Tapos ito naman, dadali naman ni seafarer dito sa Provident, validate naman. Kasi isa siya sa requirements, mami, bago mag-file ng claim, the passbook. Sunod sa pagsasubmit ng requirements ay ang paghihintay sa release ng funds. Dahil sa pagpapadali ng proseso dala ng e-form mula sa dating 30 days, ay maaari nang maproseso ang claim sa loob ng 5 hanggang 7 working days. I could say mga 5 to 7 days, pwede na namin processing time po yun. That is on the condition na kumpleto lahat ng requirements pag nag-submit sila. When we say 7 days, ano na po yun, for signature na yung check. Kasi via check po yung namin proceeds. And then, that check when already signed by the signatories, that's the only time we can deposit it to the nominated bank po ng miyembro. Sa halos 39 na taong pagseserbisyo, marami nang napamahaging tulong ang AMUSUP Provident Fund sa mga miyembro at kanilang mga dependents. Yes, parang talagang reserve. In fact, parang it was a surprise dun sa wife niya kasi unaware yung wife niya na merong Provident Fund na ang AMUSUP, ganyan. Nung nakita niya, meron pa palang nakatago si mister na gano'n, di ba? Kaya sa patuloy na paglawak ng industriya ng maritima sa buong mundo, laging nariyan ang AMUSUP upang magsilbing kaagapay ng mga miyembro sa pagbibigay ng magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Sa lahat po ng miyembro ng AMUSUP Provident Fund, nandito lang po kami handang umalalay sa inyo para sa inyong mga katanungan. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit lang po sa amin, sa aming opisina. Ang aming pong location or address ay along Cabildo Street, ground floor, Intramuros, Manila. Narito po kami handang umalalay sa inyo 24/7. Maraming salamat. Sa pagbabalik ng aming programa, maritime news updates naman ang aming ihahatid. Kaya tutok lang dito sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Celebrate Pinoy Pride this June. Kasama ang SM Supermalls dahil mas Pinas saya sa SM.
Snap a picture sa harap ng mga curated uniquely Filipino art murals o di kaya'y mag-food trip kasama ang buong pamilya by indulging in your Filipino food cravings sa mga SM Super Mall near you. Iwagayway ang bandera ng kalayaan at gunitain ang ating sariling kasarinlan kasama ang SM Super Malls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Super Malls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa paggunita ng 30th National Migrant Workers Day ngayong June 7, 2025, tampok ang tema na OFW at 30, Bayan, Bayani, Bayanihan. Sinimula ng Department of Migrant Workers or DMW ang week-long celebration noong June 2, 2025 sa pamamagitan ng kanilang flag-raising ceremony at ribbon-cutting ceremony para sa 30-year milestone labor migration governance photo exhibit. Sumunod dito ang iba't ibang activities na naka-line up para sa benepisyo ng mga overseas Filipino workers tulad ng Serbisyo Fair at Balikbayan Bazaar. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Bernard Olalia, asahan mula sa kanilang ahensya ang pagpapatibay ng mga programa upang marami pang Pilipino ang mapaglingkuran ng DMW. Happy 30th National Migrant Workers Day, mga kamarino! Sa isang press release na inilabas ng International Transport Workers Federation or ITF, umabot na ng 33% ang itinaas ng bilang ng mga kaso ng vessel abandonment noong May 2025 kumpara noong May 2024. Noong May 2025, iniulat ang 158 cases ng vessel abandonment kung saan 1,501 seafarers na ang lumapit sa ITF para sa tulong. Kabilang na rito ang mga mandaragat na iniwanan ng kanilang mga ship owners na walang sahod at walang access sa port. Inamin ni ITF General Secretary Stephen Cotton na ang pagtaas ng bilang ng mga kasong abandonment ay isang systemic problem. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Super Malls. Celebrate Pinoy Pride this June. Kasama ang SM Super Malls dahil mas pinasaya sa SM. Snap a picture sa harap ng mga curated uniquely Filipino art murals o di kaya'y mag-food trip kasama ang buong pamilya by indulging in your Filipino food cravings sa mga SM Super Mall near you. Iwagayway ang bandera ng kalayaan at gunitain ang ating sariling kasarinlan kasama ang SM Super Malls. Guys! Lunch break na! Let's go! Wait lang! Nag-a-apply pa ako ng multi-purpose loan sa Pag-ibig Fund dahil magta-travel ako! Huh? Travel? Of course! Pwede sa lingkod pag-ibig. Hindi lang yan. Pwede mo rin ipambayad ng credit card. Pwede yan sa lingkod pag-ibig. Pwede mo rin ipambili ng gadget. Iba talaga! Yan ang lingkod pag-ibig. At
pwede ka ring magnegosyo. Okay na okay yan sa Lingkod Pag-ibig. Wow! Pwede na rin pala akong mag-loan para sa tuition fee ng anak ko. Sagot ng Lingkod Pag-ibig yan. Kailangan ko rin ng pangbayad ng medical expenses ng mother ko. Don't worry, nandyan ang Lingkod Pag-ibig. Napapagawa ko na rin ang bubong ng bahay ko. Iba talaga, yan ang Lingkod Pag-ibig. Lingkod Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Okay, tapos na. Tara, lunch na. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, Lingkod Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. O mga kamarino, ang dami nating mga kaalaman na ibahagi ngayong araw na ito. Sana medyo meron tayong natutunan sa history at sana meron tayong freedom sa financial freedom. Kaya mga kamarino, sa Independence Day sa June 12, huwag nating kalimutan gunitain ang ating mga kalayaan. That's very true. Kasi hindi lang isa. Yeah. Marami, di ba? Sa usaping freedom, nariyan ang mga financial freedom, Correct. sinabi natin kanina, di lang yan, freedom sa pang-aapi ng mga ibang tao, kahit sa trabaho kasi may ganun eh, Correct, di ba? correct. So freedom yun lahat, di ba? Anyway, so kung kayo naman ay isang seafarer, marino, na syempre miyembro ng AMUSUP, pwedeng-pwede kayong pumunta dito sa Intramuros at i-check ninyo ang inyong Provident Fund. Dahil yan naman ay help, tulong ng AMUSUP sa ating mga seafarers, di ba? Ang Provident Fund, ang laki ng tulong, Oo, kanila yung pera. Nasa Oo kanilang account. So, pera nyo yun. At pinapangalagaan yan ng Board of Trustees ng fund. So, hindi lang isa. Board po ito. Kasama yung mga ship owners. Well, hanggang sa susunod muli na Sabado, marami na naman tayong talakayan, pero wala na tayong oras, Admiral, di ba? Correct, tama. Kaya basta alas 8 hanggang alas 8:30 ulit, kasabay po ng inyong breakfast. At pwede rin po niyong balik-balikan yung ating mga past episodes sa YouTube. Doon lang po kayo pumunta sa channel nyo. My channel. Yun. Yan. Siyempre, i-like, i-follow, i-subscribe, di ba? Correct. Para makita nyo yung ating mga episodes mula noon hanggang ngayon, di ba? Wala tayong oras, but for now, Anchors away. bye everyone! Bye-bye.